Isinara ni Lian ang kanyang kamao at pinatulo ang gintong likido sa bibig ni Old Dayo, upang maiwasang maghinala. Bumulong si Lian, noong bata pa ako, nakilala ko ang isang Daoist na pari at ipinagpalit ko ang isang set ng sword techniques, peel, at isang Daoist technique para sa 3 malalaking cake. Iyan ang nakita ninyong lahat. Sa pagpasok ng likido sa kanyang katawan, nagbuga ng gininto ang liwanag ang mga sugat sa katawan ni Old Dayo at unti-unting naghilom sa harap ng kanilang mga mata, unti-unting lumuwag ang ekspresyon ng matandang Dayo. Sa sandaling ito, lumapit si Sang Junji at sinabi sa gulat, wala na ang babaeng iyon, inaasahan na ito ni Lian, kaya hindi siya nag-react sa balita. Sinabi niya sa lahat na huwag mag-alala at magpahinga at magpagaling. Ililibing namin ang aming mga nasawing kasamahan bukas ng umaga at aalis sa lalong madaling panahon. Sa katahimikan ng gabi, napuno ng hilik ng lahat ang loob ng bahay. Ngunit si Lian ay hindi makatulog ng mapayapa, may pawis sa kanyang noo at ang kanyang determinadong mukha ay nagpapakita na siya ay may sakit. Malinaw na ang sugat na iniwan ni Miao Yu ay nagpapahirap pa rin sa kanya. Sa isang estado ng kalahating malay, naramdaman ni Lian ang isang malambot na puting kamay na humahaplos sa kanyang dibdib. At pagkatapos ay naramdaman din ng kanyang leeg ang lambot at init sa mga haplos na iyo unti-unting nawala ang sakit sa leeg ni Lian, hindi kalayuan sa pwesto ni Lian, si Wang Xiang ay nananaginip din ng kakaiba, sa kanyang panaginip, lumitaw ang isang dalagang nakaputi, nakayuko ang kanyang ulo para humingi ng tawad sa pagkakasugat sa kanya, pagkatapos ay lumipad at nawala. Biglang sumigaw si Deng Tianxiang. Nakakita ako ng multo at Jin Aisang ang lahat. Nang magising sila, nalaman nilang nawala na ang bahay at lahat sila ay nakahandusay sa mga guho ng isang lumang gusali. Lahat ay nataranta. Hula ni Wang Xiang, baka may nagpakitang Diyos. Ang kulay rosas na kutis ni Wang Xiang, isang malaking kaibahan sa kanyang pagkahapo noong nakaraang araw, ang nag-udyok kay Deng Tianxiang na asarin siya, kalahating patay ka kahapon, pero bakit ang saya-saya mo ngayon? Baka nanaginip ka. Nagmamadaling itinanggi ito ni Wang Xiang. Nakangiti sa tabi niya, nanatiling kalmado si Lian. Hindi nagsasalita at hinawakan ang kanyang leeg. Tumayo siya at tinanong si Deng Tianxiang, gaano na ba tayo katagal nakatulog? Sumagot si Deng Tianxiang sa loob lamang ng mahigit 4 na oras. Tapos sabi niya sabay kilig, may mga multo talaga sa bundok ng Ni. Ipinikit ni Lian ang kanyang mga mata, inalala ang larawan ng magandang babae na nagbubuhos ng sopas para sa kanya, at sinabi sa namumula na si Wang Xiang, ikuha mo ako ng isang mangkok ng sopas para subukan, tapos ngumiti siya. Sa sandaling ito, si Sang Jiangji, na naghahanap sa bangkay ng hapon, ay biglang may naalala at tumakbo upang tanungin si Lian Walker, alam mo ba ang pagkakakilanlan ng binatang iyon? Ibinaba ni Lian ang mangkok ng sopas at sumagot, sa mga pulang mandirigman na nakabaluti bilang kanyang mga bantay, hindi siya dapat mababa ang katayuan. Inilabas ni Sang Junji ang jade pendant na natagpuan sa kanyang katawan at nagulat siya nang makilala ang kanyang pagkakakilanlan. Natuwa si Lian at bumaling kay Sang Zongji, at sinabing, kung ganoon, nakagawa kami ng malaking kontribusyon, kahit isang antas na promosyon. Sumulyap ang mga mata ni Lian kay Sang Zongji, na nagpapahiwatig na malaki rin ang naiambag niya sa paglalakbay at hindi siya malilimutan kapag naibigay na ang mga reward. Namula ang mukha ni Sang Jiangji nang maunawaan niya ang sinasabi ni Lian. Ang agarang tawag ni Deng Tianxiang ay naputol ang kanilang pag-uusap. Tumingin si Lian at mahinahong sinabi, huwag kang mag-alala, hindi siya mamamatay. Kung hindi siya mamatay, ito ay magiging mahirap. Sa gitna ng marahas na pag-ubo, nagpumigla si matandang daw na umupo at paos na sinabi,
may malaking nangyari, mahinang sabi ni Old Daw, General Lian. Bago pa siya makatapos, malamig na sumabad si Lian, diretso kong sasabihin. Babawiin talaga kita. Ang kanyang mahinahong tono ay nagtago ng isang matatag na determinasyon, at siya ay nagpatuloy, kahit na ikaw ay malubhang nasugatan, pinutol mo pa rin ang ulo ng tulisang Hapones at ibinalik ito. Gusto mong humingi ng reward sa anak mo, di ba? Ang matandang diya ay tahimik, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Tumingin si Lian kay Deng Tianxiang. Agad na sinabi ni Deng Tianxiang na ang korte ng imperial ay naglabas ng utos na, para sa pagpugot ng ulo sa isang bandidong Hapon, ang isa ay gagantimpalaan ng 20 tael na pilak. Para sa pagpugot ng ulo sa isang Red Armored Warrior, ang isa ay gagantimpalaan ng 100 taels. At para sa mga sundalong mababa sa ranggo ng 100 tao na commander, ang isa ay mapopromote sa isang ranggo. Tila may mas malalim na naintindihan si Lian at sinabi sa matandang daw, hindi ka pa rin lubos na nagtitiwala sa akin, hindi ba? Agad naman itong itinanggi ni Dang Tianxiang. Hindi iyon sinasadya ng matandang daw, sa sitwasyong ito, alam ni Lian na oras na para magsabi ng isang bagay at direktang sinabi, mga Ginoo, ang daan pabalik sa kampo ay hindi madali, handa ba kayong sumunod sa akin at ipagkatiwala ang inyong buhay sa akin? Isa lang akong General Chi, isang menor de edad na opisyal, at kung susundan niyo ako pabalik sa kampo, walang silver reward at walang merito na serbisyo, ang mga talunang ninuno ay malamang na kinakain ng hukbo ng Ming ngayon. Sabi ng isang sundalo, General Chi, huwag mong sabihin iyan. Kami ay lumaban ng husto sa daan, at alam namin ang iyong mga intensyon, ang kanyang mga salita ay agad na umalangaw-ngaw sa lahat, ipinahayag ng lahat na, kung hindi dahil kay Lian, matagal nang nalipol ang hukbo. Nang marinig ito, itinaas ni Lian ang kanyang boses at sinabing, hindi ko sinasabi ito para iparamdam sa inyo na kailangan niyong magpasalamat sa akin, ngunit para magtatag ng isang utos ng militar, hindi kita pinapabalik sa kampo para magpakamatay, kundi para kumita ng kayamanan at magkaroon ng reputasyon, mahinhin na sinabi ni Lian. Para sabihin ko sa inyo ang totoo, kung mangyayari ulit itong labanan gusto kong makita kung sino ang karapat-dapat maging general na papalit sa akin. Kasabay nito, sumandok si Lian ng mainit na sabaw mula sa kaldero at naglakad papunta sa 2 libingan ng mga namatay na sundalo, ibinuhos ito sa lupa bilang handog, pagkatapos ng pagkatalo ngayon, hindi tayo pababayaan ng Imperial Court, bukas, pagdating ng pangunahing hukbo, ito na ang pagkakataon nating makapagbigay ng malaking kontribusyon at ibahagi ang gantimpala na pilak. Kukunin ko ang aking bahagi at iaalay sa 2 kasamahang namatay ngayon. Sa puntong ito, tumingin si Lian sa lahat at sumigaw, kung handa kayong sundan ako sa bagyong ito, ako, si Lian, ay nangangako sa bawat isa sa inyo ng buhay ng kaluwalhatian. Lahat ay tumingin kay Lian na nagtataka, ang matandang daw ang unang nagsalita. General Li, kung hindi ka galit kay matandang daw, at kung kailangan mo ako sa hinaharap, sabihin mo lang ang salitang dang. Tinulungan ni Tian Chong ang matandang daw na tumayo at sinabing, General Li Walker, ang aking mga salita noon ay nananatiling hindi nagbabago, kahit na wala kang sabihin, susundan pa rin kita. Tumayo din ang iba, na nagpapahiwatig ng kanilang balak na sundan si Lian, itinaas ni Lian ang kanyang ulo at sumigaw, tayo na, pagkaraan ng ilang sandali, habang papaalis na ang grupo sa Mount Ni, biglang sinabi ni Wang Xiang, naririnig ba ninyo ang isang babaeng kumakanta? Huminto si Lian at nakinig, at tila nandoon, at pagkatapos ay nawala. Tinanong niya si Sang Jiangji kung ano ang kinakanta niya, sumagot si Sang Jiangji, sa Pyongyang, mayroong isang alamat tungkol sa babae sa bundok ng Ni,
Ayon sa alamat, siya ang ika-35 na asawa ni Hang Xiang, ang anak ng emperador ng langit. Pagkatapos ng labanan, hindi na bumalik si Hang Xiang. Ang babae nasa bundok ng Ni ay naghihintay kay Hang Xiang sa kalaliman ng kabundukan ng Nimula noon. Hinaplos ni Lian ang kanyang gumaling na leeg at ngumiti, ang manugang ng emperador ng langit. Interesting, habang nagsasalita siya, unti-unting nawala ang pagkanta ng babae sa bundok. Hinawakan niya ang kamay ng isa pang babaeng nakaputi at ngumiti habang pinagmamasdan ang grupo ng mga tao sa paanan ng bundok na unti-unting lumalayo. Si Lian at ang iba pa ay umalis sa Mount Ni. Ang mga apoy ng multo ay kumikislap sa buong burol, at ang mga watawat ng labanan na basang sa dugo ay kumikislap at umaalingaw-ngaw na hangin, sa madilim na kalangitan. Panakanak ang maririnig ang malungkot na iyak ng mga uwak, pagtingin sa malayo, makikita ang mga laman at dugo ng tao at hindi mabilang na mga sirang espada at sibat. Isang eksena ng kakilakilabot na pagpatay, ikanaway ni Deng Tianxiang ang kanyang kamay para itaboy ang mga uwak na kumakain sa mga bangkay malapit sa grupo. Ang mga uwak na ito ay karaniwang kumakain ng laman ng tao. At ngayon ay hindi na sila natatakot. Sa kabilang panig, nagulat si Wang Xiang kay Lian tungkol sa sitwasyon ng kaaway sa paligid ng burol. Ayon sa kanyang reconnaissance, mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila, at sila ay labis na ipinagtanggol. Habang nakatingin sa kampo ng kaaway sa paanan ng burol, galit na hinawakan ni Deng Tianxiang si Sang Jungji sa kwelyo at iritadong sinabi, "Pinaglalaroan mo ba kami? Sabi mo ilang dosina lang sila." Nagulat din si Sang Jungji at mabilis na ipinaliwanag na hindi rin niya naiintindihan kung bakit at hindi gaanong karaming mga sundalo ang nakatalaga dito. Sa isang normal na araw, biglang sinabi ni Lian, marahil ay dumating ang hukbo ng Ming ng mas maaga kaysa sa inaakala natin. Nagtatakang tanong ni Sang Jungji, posible kayang magkaharap na ang dalawang panig? Sinulyapan ni Lian ang kakaibang eksena sa unahan. Sa tingin ko kung tatawid tayo sa burol na ito, makikita natin ang kampo ng Ming. Habang nakatingin sa dagat ng dugo at bundok ng mga bangkay, nauuto si Sang Jungji, ngunit paano tayo makakalagpas? Tinapik siya ni Lian sa balikat at sinabi sa mahinang boses, kailangan na nating tumawid sa burol at makisali sa mga Hapones. Kung mabilis tayong kikilos, hindi ito maaaring masyadong delikado. Ngunit kailangan namin ng mga kabayo pansamantala. Sa kampo, isang grupo ng mga Hapones ang nagtipon sa paligid ng apoy upang magpainit ng kanilang sarili at magpahinga. Hindi kalayuan sa mga kwadra, ang ilang makinis na kayumangging warhorse ay kumakain ng dayami. Si Lian, na nakasuot ng kanyang pulang baluti, ay mahinahong tumingin sa mga apoy sa kampo. Nang marinig ang mga salita ni Lian, nagulat si Old Dia. "General Li, seryoso ka ba?